Hindi lang naman tayo nagdiriwang ng church anniversary. Maraming mga churches nagdiriwang ng anibersaryo. Maging ang Iglesia ni Cristo ay nagdiwang ng kanilang 112-year anniversary. So maraming churches ang nagdiriwang. Pero ang tanong, sa mga bawat kabilang at nais maging kabilang ng kanyang iglesia, at kayo, mga kapatid, kay Hesus Kristo, dito sa Cubao Reformed Baptist Church, dahil ito'y anniversary natin, gusto ko i-challenge natin ang bawat isa dito ng tanong na ganito. Ikaw ba at ako, bilang member ng Church ng Panginoon dito sa CRBC, tayo ba ay namumuhay ayon sa iglesia sa kaisipan ng ating banal na Diyos sa banal na kasulatan? Ang ating bang pamumuhay, ang ating pagsasama-sama linggo-linggo at mga gawain, mga ministries na pinagkatiwala sa atin, ang ating buhay, ang ating puso, ang ating mga ugali, ang ating mga pakikisama ay ayon ba sa kanyang kalooban sa Biblia? Yan po ang gusto kong gawin natin, na magbulay-bulay tayo. Hindi lamang pinarating sa atin ng Panginoon ang kanyang habag ng 47th year, kundi ito ay panahon ng pagsisiyasat, pagbubulay-bulay, nang sa ganon, as a reform, ang ating motto, a reformed church is always what? Is always reforming back to the Bible. So balik tayo dito sa banal na kasulatan na kung saan yung unang iglesia sa mga gawa ng Panginoong Hesus Kristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at kanyang mga apostol, ibig sabihin sa Biblia. Ituloy natin ang pagbasa dito sa mga gawa. So chapter 2, basahin natin sa verse 36, na kung saan ang ating sinasambang Diyos dito ay buhay. Ang ating Panginoon ay nabuhay mula sa kamatayan sa ikatlong araw. Siya'y nabuhay at nakita nila siya'y umakyat sa langit physically. At siya'y babalik din sa kaparehong paraan. At ang Panginoon ay nangako ng kanyang regalo ng banal na Espiritu Santo na mananahan sa bawat mananampalataya. At isang makapangyarihang gawain ang dinisplay ng Panginoon dito, at ito ay marka ng gawain sa mundong ito, sa kanyang paglilikha, sa kanyang pagtutubos, sa kamatayan ng Panginoong Hesus Kristo at muling pagkabuhay ng Panginoon. At ngayon, ang kaloob ng banal na Espiritu Santo sa bawat mananampalataya at sa kanyang iglesia sa espesyal na paraan. At nakita natin dito kung paano ang Panginoon ay nagtupad ng kanyang pangako, at ipiniliwanag dito ni Pablo kung bakit ang mga mananampalataya ay nakapagsalita ng mga lingwahe sa iba't ibang mga lingwahe na kanilang nauunawaan. At ito ang kanyang conclusion sa verse 36. Kaya't dapat malaman na may katiyakan ng buong sambahayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Yan ang sentro ng kanyang mensahe, na si Hesus Kristo ay Panginoon. Siya ang pangako ng Diyos na Mesiya, na tagapagligtas sa mundong ito, na bumagsak sa kasalanan, at siyang dahilan kung bakit may iglesia. Siya ang nagtatag ng kanyang iglesia at nagsusustento ng kanyang iglesia sa pamagitan ng kanyang pagpapakababa at muling pagkabuhay sa kamatayan. Sa verse 37, nang marinig nila ito, nasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat naming gawin? At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesus Kristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, bawat isa na tinatawag ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Sa iba pang maraming salita ay nagpatotoo siya at hinimok sila na sinasabi, iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa baluktot na lahing ito. And verse 41,
Kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. Verse 42, na natili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. Dumating ang takot sa bawat tao at maraming kababalaghan na tanda ang nangyari sa pamamagitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga mananampalataya ay magkakasama at ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian, ang mga kayamanan ay pinamahagi sa lahat ayon sa pangailangan ng bawat isa. At araw-araw habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagpuputol-putol ang tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso na nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Purihin ang Diyos. Tiningatan niya itong kasaysayan ng unang iglesia at nagpapatuloy ngayon ang gawain ng Panginoon. May mga prinsipyo dito sa iglesia na nagpapatuloy na dapat nating siyasatin, mga kapatid, sa ating pagdiriwang ng ika-47 katapatan ng ating dakilang Diyos sa ating kalagitnaan. So narito ang gawain ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng mga apostol at ngayon ay sa kanyang salita ng Diyos ay ating nakikita ang mga nararapat nating siyasatin upang tayo ay magpatuloy na sumasamba at naglilingkod ayon lamang sa kanyang kapurihan, ayon lamang sa kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian. Sa bahaging ito ay nakita natin ang pangako ng Panginoon, ng banal na Espiritu Santo at mahalagang gawain ng Espiritu Santo gamit ang salita ng Diyos na ipinapangaral na kung saan ang mga tao sa kanilang makasalanan ay nakukonvict. Naiintindihan nila ang paglabag sa batas ng Diyos sa kanyang harapan at naiintindihan ng mga makasalanang taong kagaya mo at kagaya ko na nanganganib ang bawat makasalanan na hindi nakatupad ng kanyang kalooban, ng kanyang kautusan. May apoy na walang hanggang. At yan ang realidad na hindi mawawala. Hanggang ang mundong ito ay mundo. Nandun ang panganib, kaya ang ebanghelyo ng Diyos na ipinapangaral sa tulong ng banal na Espiritu ay pumasok sa puso ng bawat mga may tainga at sila'y makonvict at sila'y tumugon ng may pagkatakot sa Diyos at sa kahabagan ng Diyos ay buksan ang kanilang puso ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at sila'y magsisi at sila'y sumampalataya upang magtamo ng buhay na walang hanggang at sila'y mamuhay ng nararapat at inaasahan ng ating banal na Diyos na sila ay hindi lamang niligtas kundi sila'y nagpapatuloy sa mahalagang gawain ng biyaya ng Diyos sa iglesia, ng patuloy ng pagkain ng salita ng Diyos na ilawan sa landas na ito, ng pagpapatuloy ng pakikisama sa mga kapwa na makasalanan at tinubos sa biyaya ng Diyos, na merong tunay na pag-alaala ng lahat ng ito ay dahil lamang sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoon sa Kalbaryo 2,000 taon na nagdaan. At ang iglesia ay palaging nagpapakita sama-sama na nakadepende lang tayo sa Kanya upang magpatuloy tayo. Hindi lamang humaba ang taon kung ilang taon man, kundi tayo'y nabubuhay na nagbibigay lugod sa ating kabanal-banalang Diyos. Sa anibersaryo na ito, mga kapatid, ito ang mensahe sa atin. Ang tunay na iglesia, ayon sa Biblia, ay itinatag ng soberanong Diyos kay Kristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ito'y binubuo ng mga taong mga makasalanan na kanyang iniligtas at pinapanatili dahil sa kanyang kapangyarihan at kahanga-hangang biyaya lamang. Amazing grace ang nagligtas.
Amazing grace din na nagpapatuloy upang siya'y mamuhay na sumasamba, puno ng pagpapasalamat at nagtitiwala, may kabanalan alang-alang sa kanyang kapurihan. Kaya maaari nating siyasatin at magtanong sa ating mga sarili, inyo bang pinakinggan yung inawit ng ating CRBC choir kahapon? Kung hindi, pakinggan ninyo yung recorded. At isa sa mga inawit doon ay I cannot tell. I cannot tell why he, the joy of heaven, should give himself to suffer for my sin. Why holy God should love me in my shamefulness. Why he should die to draw my soul to him. By this I know that Christ the Lord is risen. And praise his name. Is risen now in me, because he lived, I'll rise to life eternal. He took my guilty heart, and I'm forever free. Yan ang kanyang kapangyarihan na ginawa sa atin, mga kapatid. He took. Hindi tayong kumuha sa atin dahil wala tayong kakayahan ni anuman, kundi ang soberanong kapangyarihan ng Diyos na kanyang kunin ng lahat ng ating pagsalangsang, ang ating mga kasalanan, at dinala niya doon sa Kalbaryo, at siya'y binuhusan ng poot ng Diyos upang lahat ng ating pagsalangsang at kasalanan ay kanyang pagbayaran at tayo'y maabsuelto sa harapan ng banal na Diyos. Not guilty. At ang lahat ng espiritual na pagpapala ay dahil sa kanyang ginawa lamang. Sa makatuwid, ang kaligtasan ay sa Panginoon lamang. At yan ang dinideklara dito ng 47 taon. Salvation is of the Lord only. Ang kaligtasan ay sa Panginoon lamang. Marami mga talata sa Biblia na nagpapatunay yan. Awit 3:8, Jonah 2 verse 9, Revelation 7:10, na pinapahayag na ang Diyos lamang ang soberano sa lahat, makapangyarihan sa lahat. At walang anumang kapangyarihan ng tao na bumagsak sa kasalanan ayon sa Efeso 2:1-3 and 12. Ang tao na kagaya mo at kagaya ko ay patay, pasaway, anak ng kapuutan, walang Diyos, walang Kristo, walang pag-asa. Yun ang nature. Nakikinig ba kayo, mga kapatid? Kapag naintindihan natin ito, ay walang puwang dito ang kayabangan. Kung ano man ang ginagawa natin sa iglesia dito, anumang giftedness natin, and as always, remember na tayo ay wala. Tayo'y makasalanan. Sa habag at biyaya ng Diyos, tayo'y tinanggap niya dahil kay Kristo lamang. At kayo, mga kaibigan, mga kapatid, at kayo nanonood dito sa online, saan man kayong dako ng daigdig na ito, binigay niya ang internet para mapakinggan mo na ginawa ka ng Diyos at nabubuhay ka dahil sa Diyos. Pero hindi siya lang nagmamalasakit sa mga pang-temporary lamang at panandalian lamang, kundi nais niyang makamit mo ang pang-eternal, ang pang-walang hanggang, ang buhay na walang hanggang. Kaya ito ang hamon sa atin, mga kapatid, sa pagdiriwang ng anibersaryo. Ilagay natin ang dapat nating pagkalagyan. Tayo ay mga kinahabagan lamang. Ang Diyos natin ang siyang mahabaging nagtubos at nagligtas sa atin. Kaya ito ay panawagan ng pagpapakumbaba. Panawagan ito ng pagpapasakop, pagbibigay puri lamang sa ating Diyos. Sa 2 punto lang po, nais kong sabihin dito, number 1, ang pagliligtas. Sa verses 37-41, ang pagliligtas ay kaloob, biyaya ng gawa ng makapangyarihang Diyos. And number 2, ang pananatili ng mga iniligtas ay biyaya din na gawa ng makapangyarihang Diyos. Sa 42 hanggang 47, atin lamang titingnan ng mga punto na ito sa ating pagbubulay-bulay, sa ating pagdiriwang ng kanyang katapatan sa ating kalagitnaan. Number 1, mga kapatid at mga kaibigan, ang kaligtasan natin ay regalo lamang.
ito ay biyaya lamang ng Diyos. Ito ay makapangyarihang gawa ng soberanong Diyos. Ating Diyos na buhay. Hindi maliit na Diyos, hindi itim na Diyos, hindi Diyos na bato o plastic o naman, kundi Diyos na makapangyarihan, isang Diyos na may tatlong persona. Sinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak at siya'y naging taong kagaya natin. At siya'y nag-alay ng kanyang buhay upang tayo matubos, upang ang sakripisyong hinihingi ng Diyos ay maibigay sapagkat siya lamang ang may kwalifikasyon na ipagkaloob ang sakripisyong hinihingi ng Diyos sa mga makasalanan. At sa pamamagitan niya ay tayo'y tinanggap. At sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Hesukristo ay ating tinanggap ang lahat ng espiritual na pagpapala na ipinahayag niya sa Efeso 1. Bagamat tayo mga patay at pasawayan at anak-anak ng kapautan kay Kristo. Yan ang ating regalong tinanggap. Biyaya ng Diyos. At mga kaibigan, mga bata at matanda, matatalino kayo sa ibang bagay, sana higit ditong kayong matalino, na nais na ikaw ay maging anak ng Diyos, dahil kung hindi ka ng anak ng Diyos, kanino kang anak? Walang gitna dito. Anak ng Diyos o anak ng Diablo, liwanag o dilim, sa Diyos, sa langit, o sa walang hanggang apoy. Kaya kami po ay nananawagan sa inyo. Ito'y araw ng biyaya. Biyaya sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi laging ganito. Alam niyo nangyaring earthquake sa Mindanao na kumitil ng buhay, bata't matanda. Alam niyo yung twin earthquake sa Venezuela. Hindi natin nalalaman. Kaya kung ika'y binigyan pa ng buhay ngayon, now is the day. Come to Christ. At sa mga mananampalataya, lagi nating alalahanin, hindi tayo karapat-dapat, tayo lamang ay pinagkalooban niya ng kanyang kahabagan at ng biyaya. Alalahanin natin ito, yung lahat ay makapangyarihang gawa ng Diyos. Hindi tayo umabot ng ganitong taon dahil mga smart tayo kaysa sa iba. Mas maraming alam na teolohiya kaysa sa iba. No, no, no. Ang lahat ng ito ay habag lamang ng ating Diyos. At gamit ng ating Panginoon ang hindi kumukupas sa salita ng Diyos at gawain ng Espiritu Santo upang i-convict. Yan ang ginawa sa atin. At naalala ko yan bilang mananampalataya sa Saudi Arabia na ang hangarin lang ay pera-pera lang. Pero binigay ng Diyos ang kanyang habag ng marinig kong ebanghelyo sa disyerto na bawal ang salita ng Diyos. Narinig ko si Kristo for the first time of my life. Kaya ako sa biyaya ng Diyos. At kayo rin. So ito ang gawain ng Diyos. Sa kanyang soberanong pagliligtas, kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng Diyos upang i-apply ang ginawa ng Panginoon sa Kalbaryo sa mga makasalanan na kung hindi maligtas, sila'y may forever na walang hanggang na paghihirap-hiwalay sa Diyos. Makita natin sa ibang talata dito ang gawain ng Panginoon sa Juan 16:8 hanggang 11, at pagdating niya, kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan. Sa katuwiran at kahatulan, ang tungkol sa kasalanan, sapagat hindi sila sumasampalataya sa akin, tungkol sa katuwiran, sapagat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo ako makikita, tungkol sa kahatulan, sapagat ang pinuno ng sanlibutang ito ay hinatulan na. So ito ang gawain ng Diyos na patuloy niyang ginagawa ngayon hanggang sa katapusan, na ang Espiritu Santo at ang kanyang salita ay patuloy na ine-expose, inililitaw ang ating mga kasalanan sa harapan ng presensya ng banal na Diyos. Kagaya nitong unang panahon na ito, na kung saan ang mga Hudyo na pumatay at nagpapako sa Panginoong Hesukristo, ipiniliwanag dito ni Pedro na ito'y layunin ng Diyos mula sa walang hanggang, pero pinatay niyo siya. At ang Espiritu Santo ang sumugat. They were cut to the heart.
in their heart na talagang sila'y guilty beyond reasonable doubt. At dapat silang patayin ng Diyos na pumatay sa Diyos. Kapag ang ating Diyos ay nais magligtas ng mga kasalanan, wala siyang ibang instrumento kundi salita ng Diyos. Kahit mahina ang tagapangaral kapag ang salita ng Diyos ay kanyang ginamit, ito ay double-edged sword. Pag nais ng Diyos na tunay na magligtas ng mga kasalanan, ang Espiritu Santo ng Diyos, ang ikatatlong persona, ay aktibo siya. Aktibo siyang maintindihan ang kalooban ng Diyos upang ipabatid sa kanyang pagkakasala mo, pagkakasala ko, laban sa kabanal-banalang Diyos. At ikaw at ako ay haharap sa kanyang banal na paghuhukom. At kung ikay wala kay Kristo, sigurado na ang iyong kahatulan. Subalit Roma 8:1, wala nang paghahatol ang sinuman na kay Heso Kristo, at di lang tayo'y pinagpala ng pagdiriwang, ating alalahanin ito mga kapatid, na tayo'y tinanggap dahil lamang sa kanyang kahabagan at kapangyarihan gamit ang salita at banal na Espiritu Santo. At maganda itong tanong nila, anong dapat naming gawin? Sa isang banda parang may kahangalan. Anong dapat mong gawin? Anong magagawa ng patay sa kasalanan? Anong magagawa ng isang natural na likas na pasaway? Anong magagawa ng isang anak ng kaputan? Wala. Juan 15:5, hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Wala kang magagawa. Hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Kahit tadtarin mo ang iyong katawan bilang alay, hindi mo maililigtas ang iyong sarili. Hindi natin niligtas mga miyembro ng CRBC ang ating mga sarili. Ito'y biyaya lamang ng Diyos. Efeso 2:8-1. Sa biyaya ng Diyos. Sa biyaya ng Diyos sa mga hindi karapat-dapat. Kaya nawa ito ay ating pagbulay-bulayan, i-marinate natin ito sa ating mga isip at puso na nagpapasalamat sa harapan ng kabanal-banalang Diyos. Anong sagot ni Pedro? Magsisi kayo straightforward, walang paligoy-ligoy. Magsisi kayo at magpabautismo. Ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. At ito ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng apostol, at ito ang Biblia na nagsasalita sa inyo, sa ating lahat. Tanggapin mo ito, tiyak na ang pagpapala ng kaligtasan at buhay na walang hanggang, sapagkat ang Diyos na banal ay nangangako. Tanggihan mo ito, tinanggihan mo ng buhay mo. Sapagkat ito ang kailangan ng bawat isa, ang persona at ang gawain ng Panginoon. Banal na banal na banal na Diyos ay nagpakababa at inalay niya ang kanyang sarili bilang tanging alay. Imbis na ikaw ang patayin, siya ang pinatay, siya ang nagbayad. Kaya sa pamamagitan niya ay maaari kang tanggapin at burahin ang lahat ng iyong pagkakasala dahil sa paghihirap ng ating Panginoon, dahil sa kanyang sakripisyo. Subalit siya din ay nagtagumpay sa kamatayan. Walang iba na anumang leader sa kasaysayan ng mundo ang nabuhay at nagtagumpay sa kamatayan. Isa lang, ang ating Panginoong Hesukristo ay buhay. Ikatlong araw, siya ang Panginoon ng mga Panginoon. Siya ang hari ng mga hari. Walang anumang bagay na hindi niya pinapahintulutan na nangyayari. Siya ang dakilang Diyos natin at Panginoon. Kaya nakikita natin dito ang panawagan, simpleng panawagan. Magsisi kayo
at magpabautismo. Hindi nagliligtas ang bautismo kahit ilubog kayo ng 100 beses dito. Mamaya makikita natin ang bautismo dito. Hindi siya magpapabautismo para maligtas. Babautismohan namin siya dahil iniligtas na siya sa biyaya ng Diyos. Sapagkat ito ay pagkapahayag ng habag ng Diyos sa mga kasalanang kagaya niya. Ang pagsisisi ay gawa ng Diyos. Hindi natin kaya na magsisi sa ating mga sarili. Kahit umiyak tayo na parang buhaya. Buhaya, umiyak eh. Buhaya pa rin. Ito'y kaloob ng Diyos. Ito'y biyaya ng Diyos na baguhin niya ang ating pag-iisip at ang puso at ang kamalayan na tayo'y naka-offend sa ating kabanal-banalang Diyos in spite of His goodness and love. Sa ating Confession of Faith sa 1689, maaari nating reviewin muli ang pagsisisi patungo sa buhay at kaligtasan. Ito'y kaloob ng Diyos. Sa pamamagitan nito, ipinaparamdam ng banal na Espiritu sa tao sa iba't ibang kasamaan ng kanyang kasalanan. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, pinapagpakumbaba niya ang kanyang sarili dahil sa kasalanan. Ang papapakumbabang ito ay pinapakita sa pamamagitan ng kalumbayan mula sa Diyos, kapuotan sa kasalanan at pagkasuklam sa sarili. Kasama nito ang panalangin para sa kapatawaran ng kasalanan at kalakasan na nagmumula sa biyaya ng Diyos. Siya ay may layunin at pagsisikap sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na mamuhay ng lubos na nakalulugod sa Diyos. At sa lahat ng bagay, pagsisisi mga kapatid, mga kabilang ng iglesia, hamunin mo ang iyong sarili, meron bang genuine na pagsisisi sa atin. May mga kasalanan tayo, ang Diyos lamang nakikita, hindi niya kailangan ng CCTV para alamin ng kaibuturan ng ating paglabag sa kanyang batas, sa isip, sa salita at sa gawa. Kaya ang pagsisisi, kagaya ng turo ng iba, hindi ito minsanan lang o one time lang na tayong nagsisisi. Ang buong buhay natin ay buhay ng pagsisisi. Sapagkat tayo'y patuloy pa rin na nagkakasala sa Kanya. At yan ang sinabi ni Martin Luther sa kanyang 95 Thesis number 1. Ito ang buhay ng mga tinubos na, niligtas na, subalit may nanatiling kasalanan, kaya patuloy tayo nagsisisi, maliit man, na kasalanan sa harap ng ating kabanal-banalang Diyos. At hindi nag-iisa ang pagsisisi, ito ay may twins, Siamese twins. Ito yung pananampalataya. Hindi lamang tayo ay nagsisisi, kundi una sa lahat, meron tayong pananampalataya na regalo din ng Diyos. Hindi natin magagawang maunawaan ang Diyos natin na ito'y dakila sa lahat, na manlilikha at banal na banal, at ang kalooban niya mangyayari, at siya'y mahabaging nagliligtas, at siya rin ang Diyos na hukom, at igawa ng Espiritu Santo na makita niya ang solusyon na ginawa ng banal na Diyos sa kanyang bugtong na anak ng Panginoong Heso Kristo. Banal, banal, walang kasalanan ni anuman, subalit inalay niya ang kanyang buhay alang-alang sa ating katubusan. Iyan ay gawa ng Diyos Espiritu Santo para maintindihan ng mga kasalanan ang bad news, pero may good news, ang gospel, ang ebanghelyo ng Panginoon. Hindi kanya itataboy kung ika'y lalapit ng may pagpapakumbaba at pagsisisi at pananampalataya sa Kanya. Sapagkat siya'y talagang nag-aanyaya, come to me, all of you, na naghihirap dahil sa kasalanan, na tayo'y bibigyan ng biyaya ng kapatawaran. So ang gawain ng Diyos na soberano, nakita natin ang kanyang salita, ang Espiritu Santo, at ito'y nagbubunga sa tao na genuine na nagsisisi. Tingnan nyo sa verse 41. Kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. Yan ang pangangaral dito sa unang pagkakataon ni Pedro. Isang pangangaral, 3,000 naligtas. Ngayon, 3,000 sermon ay
nasa kamay ng Panginoon. Sapagat ang Diyos lamang ang soberano na nagliligtas. Pero ang tinuturo sa atin dito, bilang iglesia, na ang tunay na naligtas, ang genuine, ay kanyang tinatanggap ang salita ng Diyos sa pinangaral. Kaya mahalagang nandito tayo, mga kapatid, mga kaibigan, linggo-linggo sa salita ng Diyos at sa ating mga personal na pagbabasa at devotion. Ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating kaluluwa. Ang salita ng Diyos ay mapa natin sa mundong ito sa ating paglalakbay. Patungo sana sa kanyang presensya. Ang tunay na naligtas ay meron ding pagpapahayag sa publiko. Yan ang ibig sabihin ng bautismo mamaya. Ipinapahayag mo ang biyaya ng Diyos na soberano na nagligtas sa iyo sa biyaya lamang. Ipinapahayag mo sa publiko ang biyaya ng Diyos sa akin na makasalanan na inibig niya, minahal niya, at forever makakasama niya sa kanyang eternal na tahanan. Publicly, you declared. Ang sabi ng Panginoon ng ikinahiya mo ako sa harap ng tao, ikahihiya ko rin kayo. So walang Lone Ranger. Ito ang utos ng Panginoon, Matthew 28. Walang Lone Ranger na nais mong gawin ng iyong sariling pagkakaisip tungkol sa pagiging Kristiyano at iglesia. Nakita natin sila'y idinagdag. May 120 na mananampalataya, ngayon plus 3,000. Idinagdag ang mga genuine na tumanggap ng salita sa tulong ng Diyos Espiritu Santo na nagbukas ng kanilang puso upang sila'y manampalataya at magsisi. At sila'y humakbang ng pananampalataya ng pagsunod sa utos ng Panginoon bilang kanilang identification na sila'y united na sa dakilang Diyos na buhay, ang Panginoong Jesucristo. At sila'y kabilang ngayon sa iglesia ng Panginoon na kanyang tinatag. Yan po ang iglesia ayon sa kalooban ng Diyos sa Biblia. At sa atin, maaari nating siya sa atin ito, mga kapatid, sa ating anniversary. Ang lahat ng ito ay dahil lang sa kanyang biyaya at kapangyarihan ng pagtutubos sa atin at pagbibilang niya sa atin sa kanyang iglesia. Sa pangalawang bahagi, at ito'y mas maikli lamang na ang pananatili ng mga iniligtas ay biyaya na gawa ng makapangyarihan Diyos, focusing on verse 42 lamang. Hindi lamang sila nag-rejoice sa kaligtasan na binigay ng Diyos sa kanyang biyaya, kundi sa hirap at ginhawa nung sinabi dito, sila ay nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol at pagsasama-sama, fellowship, pagputol-putol, Lord's Supper, at sa mga panalangin. Narito ang identification, narito ang description, ito ang larawan ng iglesia. Hindi perfect, walang perfectong iglesia. Subalit ito ang inaasahan niya sa kanyang mahal na iglesia, mahal ng Panginoon ang kanyang iglesia. So una sa lahat, sa ating Confession of Faith sa chapter 26, ang Panginoong Hesukristo ang Pangulo ng iglesia. At sa pagtatalaga ng Ama sa lahat ng kapamahalaan kinakailangan sa pagtawag, pagtatatag, pagsasaayos at pamamahala ng iglesia ay lubos at makapangyarihang ibinigay sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pagpapatupad ng kapamahalaan ay pinagkatiwala sa Kanya, tinatawag ng Panginoong Hesus ang Kanyang sarili mula sa sanlibutan sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Kanyang salita at sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Ang lahat ay binigay sa Kanya ng Kanyang Ama upang mamuhay silang sa Kanyang harapan ng may pagsunod na hinihingi niya sa kanila sa Kanyang salita. Iniutos niya sa mga tinawag na ito na bumuo ng mga tanging lipunan o iglesia upang maitaguyod ang pagpapatibay sa isa't isa at para sa nararapat na pagganap sa pangmadlang pagsamba na hinihingi niya sa Kanya sa mundong ito.
Ang mga kaanib ng mga iglesyang ito ay mga banal sapagkat sila'y tinawag ni Kristo. Mga kapatid, kay Hesus Kristo, i-refresh natin ang ating mga sarili. Bakit ikaw ay ako ay ako bilang membro ng Cubao Reformed Baptist Church na iglesia ng Panginoong Hesus, itinagtag sa lugar na ito 47 years ago. At magpapatuloy sa biyaya ng Diyos. Saan tayo magpapatuloy? Number 1, pagtuturo sa banal na kasulatan. And they continued steadfastly. Continuous, tuloy-tuloy. Hindi weather lang. Hindi yung maraming dahilan na hindi makapunta upang makasama sa pananambahan na nakasentro sa salita ng Diyos. May mga lehitimong dahilan. Pero ang Diyos na nakakalam kung ang iyong dahilan ay lehitimo o hindi. Pero ito ang kalooban niya, ito ang inaasahan sa iglesia na puspos ng Diyos Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo na nagbukas ng puso, na nagbigay ng pagsisisi at pananampalataya, na nagbigay ng biyaya upang sumunod sa bautismo at mapabilang sa iglesia, parehong Espiritu Santo ang gumagawa upang tayo'y magpatuloy sa pananambahan, sa pakikinig ng salitang ipinapangaral at ipinapahayag. So bago nating nasain, ano bang hinahanap mo sa iyong iglesia? Yung masayang fellowship? Yung masayang meal o coffee, kape-kape? May pwesto ang lahat ng ito. Una sa lahat, nagpapatuloy sa salita ng Diyos. At sana ikaw at ako ay naparito upang ating nasain talaga na may tapat na puso. Nais kong marinig ka, o aking Diyos, na nahabag sa akin, na nagligtas. Buksan mo ang aking puso. Buksan mo ang aking matigas na puso. Bigyan mo ako ng pangunawa at ganun din pagsunod. Mahalaga ito kahit na anong ganda ng building, kahit na ikay nalalamigan dito, purihin ang Diyos. Sa lahat ng mga modernong equipment para maginhawa na wala ang maraming iglesia sa maraming panahon at maraming lugar. Ang iglesia, ano man ang kanyang kalagayan na nakasentro sa salita, yan ang iglesyang kinalulugdan niya. Nagpapatuloy sa kanyang banal na salita para sa ikatitibay ng mananampalataya at sa ikaliligtas ng marami. John Calvin said, the preaching of the word is the scepter by which Christ governed His church. Kaya mga kapatid, ikaw ba'y nagugutom sa salita ng Diyos? Ikaw honest ka ba? Nagpunta ka ba dito dahil sa salita ng Diyos? Salita ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga lingkod. Sana ma-revive tayo sa tuwing pupunta tayo dito, ihanda natin ang ating mga puso sa pakikinig. That means, anumang mga gambala o istobo na nangyayari sa buong linggo, lalo na ang Sabado, para hindi ikaw ay maging aktibo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Alamin mo ito. Siyasatin mo ito. Sapagat dito ay matitrace mo ang iyong mga panlalamig, ang pagiging hindi mabuting ugali sa harapan ng Panginoon, ang pagiging depressed sa maraming bagay, ang walang kagalakan. Binigyan tayo ng mensahe kahapon sa ating blessed hope in God. With joy, ng kagalakan at kapayapaan sa Kanya. So this is a challenge for us. Hindi lamang ito nagpapatuloy sa salita, kundi sa pakikisama sa isa't isa bilang mga magkakapatid sa ating Panginoon. Mahalaga itong salitang koinonia. Ito yung team natin nung last time, ating anniversary. Maraming bahagi dito na nagpapahayag na hindi lamang ito fellowship sa pagkain, fellowship meal, or coffee. It's more on giving. At ang model nito ang ating Panginoon na ibinigay ang kanyang sarili.
Kung meron tayong fellowship sa Panginoon, then we can adopt, we can share what kind of fellowship na i-display ng ating Panginoon. We have fellowship with one another because we have fellowship with Him. Ang ating pakikisama sa isa't isa ay hindi batay sa ating mga personalidad, magkakaiba tayo ng mga personalidad. At kung yan ang batayan natin, wala tayong pagsasama. Hindi batay sa politika na siyang pinagmumulan ng pag-aaway. Hindi batay doon kung anong kamang lahi. Ikaw ba Ilocano, Bicol, o whatever. O anong economic status mo, ikay may mayaman o middle o ikay nasa bababang landas. Ang ating pagkakaisa dito ay sa ating Panginoong Hesukristo na bagamat mayaman ay nagpakababa upang tayo ay maging mga anak ng Diyos. So parang yung magnet, di ba? Yung magnet, gamitin mo yung mga bakal na iba't iba. Pag minagnet mo sila, kita mo, sama-sama yung mga na magnet, halimbawa, yung mga pako doon sa magnet. May pakikisama sila dahil sa magnet. Ganon ang Panginoong Hesukristo. May pakikisama tayo sa isa't isa dahil kay Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas na nag-alay ng kanyang sarili upang tayo'y matubos sa lahat ng ating mga kasalanan. The great John Owen says this communion with one another depends wholly upon our communion with the Lord Jesus Christ. And then thirdly, paalala ito sa atin. Pag-alaala sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, do this in remembrance of me. Kaya may banal na hapunan tayo mamaya muli. Huwag natin itong maliitin. Ito'y biyaya ng Diyos. Ito'y means of grace. Bilang isang iglesia, na ating alalahanin ang lahat-lahat ay dahil lamang sa kanyang sakripisyo na inalay para sa atin. Do this in remembrance of me. Yan ang sabi ng ating Panginoon at maaari nating reviewin ang ating confession sa chapter 30 patungkol sa banal na hapunan. At panghuli, ang panalangin. Ang puspos ng Espiritu na iglesia ay devoted, nagpapatuloy sa pananalangin. At tinutukoy dito mga kapatid, hindi lang personal na panalangin, dapat tayong manalangin individually, pero ito ay iglesia. Iglesia na nagsasama-sama sa salita, iglesia na nagsasama-sama sa kanilang mga giving, saan man may pangailangan, sa banal na hapunan, at ganoon din sa panalangin, and that means prayer meeting. May mga lehitimong dahilan kung bakit hindi makakarating ang mga miyembro dahil sa ating kalagayan sa Metro Manila, pero anong kalagayan ng puso mo? Nagbigay ng COVID ang Panginoon at pumatay sa 7 milyon, naligtas ka! Nagbigay siya ng teknolohiya para kung talagang lehitimong di ka makakarating sa pulong panalangin, at least, pwede ka mag-join sa Zoom. At kung hindi mo ito nagagawa, hindi mo nagagawa ang original na design niya sa iglesia. Ito ang panahon na sana ikaw at ako ay ma-revive. The devil's favorite Christian, nabasa ko sa isang post, busy but prayerless. Gifted but undisciplined. Informed but unchained. John Bunyan said, you can do more than pray after you have prayed, but you cannot do more than pray until you have prayed. Pray often, for prayer is a shield to the soul, a sacrifice to God, and a scourge to Satan. And the Prince of Preachers, Spurgeon, says, when we can do nothing else, we can pray. And when we pray, we have done the greatest things we can do. At yan ang halimbawa sa buhay ng iglesia ni Charles Spurgeon. Bago siya mangaral doon sa baba, napakaraming nananalangin para sa kanyang matagumpay na pangangaral ng salita ng Diyos. So here is the model church. Walang mga gimmickry, walang mga entertainment, straightforward. Wala nga mga illustration na ginawa si Peter dito, straightforward. Anong gagawin ng makasalanan? Repent and believe.
in Jesus Christ at ika'y mapupuspos ng Espiritu Santo ng Diyos. At ang resulta, kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas na makapangyarihan sa mga makasalanan. Kaya sa ating pagtatapos, mga kapatid, nawa tayo ay buksan niya sa ating puso ano ang kanyang iglesia ayon sa Biblia. Purihin siya sa 47 taon. Alam natin ang nangyari sa atin sa loob ng taon na yan. Masabihaya ng Panginoon sa kanyang kahabagan. Binigyan muli tayo ng panibagong taon. Opportunity to grow more in grace and in knowledge of the Lord Jesus Christ. In passing, nabasa ko lang, nagtagumpay muli ang ating Alex Iala. At lalaban siya sa championship, sana manalo, no? Hindi nangyayari yun na mapagtagumpayan niya ang kanyang mga pakikipaglaban kung siya'y walang disiplina. Alam niyo ang tindi ng disiplina niya upang makipaglaban at manalo. Sa exercise, sa practice, sa kanyang pagkain, sa kanyang pagtulog. Very disciplined. Discipline sa mga bagay na pang sanlibutan lang. Hindi magtatagal ang mga trophy. Ito'y earthly lang, pang temporary lang. Whatever in this life, for us. Ito mga disiplina na binigay sa atin ng Diyos. Pagpapatuloy sa mga iniligtas sa biyaya, sa kapangyarihan ng Espiritu at salita, magpatuloy sa salita ng Diyos, pakikisama sa kapwa, mga recipient ng biyaya ng Diyos, ng kaligtasan. In spite of differences. At laging alalahanin ng krus ng Panginoon at pagdepende sa Kanya sa panalangin. Mga kapatid, pang-eternal ito na trophy. Yan ang pangako ng Panginoon. Hindi nasisira, hindi nawawala. Ito'y pangwalang hanggang. Kasama niya sa Kanyang tahanan. Magpakailan paman. Again, pakinggan niyo yung inawit ng ating CRBC choir. No more night. The timeless theme, earth and heaven will pass away. It's not a dream. God will make all things new that day. Gone is the curse from which I stumbled and fell. Evil is banished to eternal hell. See over there is a mansion in John 14:2. Oh, that's prepared just for me, where I will live with my Savior eternally. No more night, no more pain, no more tears, never crying again. And praises to the great I Am. We will live in the light of the risen Lamb. Amen. Mga kapatid, kay Kristo, happy anniversary! At mga kaibigan, nais namin kayo maging kabilang dito sa mga pagpapalang ito na libre, walang bayad. Now is the day of grace and salvation. Amen. Let's pray. Aming dakilang Diyos, sa iyo po ang papuri sa lahat ng ito. Sa iyong dakilang habag ng pagliligtas, sa pamagitan ng Espiritu Santo na iyong salita'y nakita namin ang kagandahang loob at kapangyarihan mo, aming Panginoong Yesu Kristo, aming Ama sa langit, salamat sa iyong pag-ibig. Sa iyong layunin ng pagliligtas. Tulungan mo kami ngayon manatili, Panginoon, sa iyong biyaya, sa mga paraan ng biyaya. At ito'y dalangin namin para lang sa iyong kapurihan. Magligtas ka po, O Diyos, magligtas ka po sa aming kalagitnaan. Bata man o matanda, maging yun nasa online, ikaw ay sovereign na maaaring magligtas. Ang lahat ng ito ay para sa iyong kapurihan. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen.